Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. EDSA People Power Monument, dinagsa ng libo-libo kasabay ng ika-53 anibersaryo ng Batas Militar. Yan ang MBC TV Network News, ni Dustin Bayog. Saksi ang kalsada ng EDSA noong 1986 sa naging pagkilos sa mga Pilipino upang makamit ang sinasabing demokrasya ng bansa at sa pagunita ng ika-53 taon na pagsasailalim ng Pilipinas sa batas militar. Muling narinig ng kalsadang ito ang panawagan ng mga Pilipino laban sa lumalalang korupsyon at paghingi ng pananagutan sa tiwali sa pamahalaan. Pebrero noong 1986 na magsama-samang sinasabing nasa milyong Pilipino sa Epifanio de los Santos Avenue o EDSA upang mapatalsik ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa ilalim ng diktadorya. Fast forward sa September 21, 2025, anibersaryo ng pagdedeklara ng batas militar, ay muli nagsama-sama ang Pilipino sa EDSA sa iisang hangarin, kondinahin ang korupsyon at panugutin ang mga sangkot sa katiwalian na may kaugnayan sa maanumalyang flood control projects. Tama na, sobra na, ikulong na. Ito ang nagkakaisang tinig ng mga dumalo sa protesta ng mga religious groups sa pangunguna ng presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines Cardinal Ambo David, mga grupo ng iba't ibang sektor ng lipunan, mga magkakapamilya at mga kabataan. Galit! Galit po kami. Nagbabayad tayo ng buwis tapos saan napupunta? Siyempre, yun yung nag-fuel din kung bakit gusto naming dumagdag dun sa boses ng karamihan na pare-pareho lang din naman ng call. Pero of course, yung anger na yon ay i-channel natin sa good fight for the justice din. Within this participation ay bilang pagpapakita sa ating mga kapwa Pilipino, tayo nakikipagsimpatiya sa mga katiwaliang ginagawa ng ating gobyerno ngayon. But sa tinatayang 33,370 ang nakisa sa anti-corruption rally sa Metro Manila, habang 27,885 naman sa iba't ibang bahagi na reyon na hindi nalintaan ng pagulan at maging ang sikat ng araw. At bagaman generally peaceful para sa PNP ang sinagawang pagkilos, ay nagkaroon pa rin ng ilang kaguluhan tulad sa bahagi ng Maynila. Nagkaroon din ng tila na komosyon dito sa EDSA sa pagitan ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte na nagtipon naman sa Camp Aguinaldo at sa lalaking bahagi ng trilyon peso march. Sinaktas, sinipa po ako sa ulo. Kaugnay nito nakisa rin ang ilang personalidad sa naturang rally tulad ni The Vice Ganda, Ben and Ben, Elijah Canlas at Iza Calzado. Formal na nagtapos ang programa dakong alas 6 ng gabi kung saan para sa mga organizer ay umabot sa tinatayang higit 100,000 katao ang nakisa laban sa korupsyon at katiwalian. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, oil price hike, epektibo ngayong araw. Magkakasabay na nagpatupad ng taas presyo sa kanilang produkto ang mga kumpanya ng langis. Kaninang alas 6 ng umaga, nang ipinatupad ang dagdag na magkahiwalay na 1 piso sa kada litro ng gasolina at kerosene, habang mayroong 80 centavos naman ang pagtaas sa kada litro ng diesel. Una nang tinukoy ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, na ang pagtaas ng nasabing produktong langis ay dahil sa patuloy na tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, at ang patuloy na tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition.